It is nice to be back. Nakapag-upgrade din tayo ng ating camera. It's the best action camera sa 2025. Ayoko na ng GoPro kasi kadalasan yung mga tambike namin, yung mga saglit na rides is gabi. So ayun, no, epic fail tayo. Di pala dito. Sunog ka dyan. So ayun, it is nice to be back. Grabe, ang haba ng panahon, haba ng buwan na wala tayong upload. So as you can see guys, no, finally nakapag-upgrade din tayo ng ating camera. At hindi lang camera, isinabay ko na rin ang ating microphone. Gaya naman ng sabi ko sa inyo noon, gagawin ko yung best ko para mapaganda pa yung quality ng ating video. So eto yun guys, sana bumalik yung mga dati kong viewers at madagdagan pa tayo, no? I hope ma-appreciate nyo yung upgrade na ginawa ko. Well, di lang naman to para sa viewers, para din naman to sa akin eh. Kasi gusto ko maganda rin yung quality ng video ko kapag pinapanood ko. Oo, pinapanood ko yung mga video ko. Siyempre, sino pa bang susuporta sa'yo kundi sarili mo, di ba? Siyempre yung mga pamilya mo din at mga iilang tunay na kaibigan. Yan ang mga pangunahing sumusuporta sa atin, no? So shoutout sa inyong lahat. So yun, finally naka 4K na tayo. Kinikilig ako. So nag-upgrade tayo sa DJI Action 5 Pro. Ngayong magtatapos ang taon. Explain ko sa inyo bakit ito yung binili ko. So as you can see, hindi na malikot ang ating camera kasi maganda na yung stabilization ng ating camera. So goodbye GoPro na, DJI na tayo. Well, di naman kamahalan yung dati ko, no? Kumbaga pang beginner lang talaga yung dati kong camera, which is yung GoPro Hero 4. Alam ko ilan sa inyo alam yon. So yun ang pinakauna kong upgrade. Akalain nyo nag-umpisa tayo sa Supremo, which is security camera ko lang dati. Eh napansin ko medyo okay lang naman, medyo malinaw ng kaunti. So doon ko ini-start ang aking pag-record or pag-motovlog. So sinubukan ko lang, nag-enjoy ako. At nagkaroon tayo ng kaunting budget, nag-upgrade tayo ng Hero 4 para sa wide angle views or ultra wide view ng ating perspective, no? Tapos ito tayo ngayon na naka DJI Action 5, which is masasabi ko na one of the best or it's the best action camera sa 2025. Meron ng bago na na-release ngayon, actually ang Action 6, pero ito pa rin ang pinili ko kasi ito talaga yung minamata ko. Ayun guys, na-miss kong mag-vlog, na-miss kong mag-video. Medyo limited na rin ang ating pagmumotor. Kasi nagbago na yung trabaho ko, sa bahay na lang ako. So, hindi na ako masyadong umaalis. Nag-iba din ang ating schedule. Sa dating pang umaga, pang hapon na tayo ngayon. Ngayong araw, samahan nyo ako, papunta ako sa Angeles, sa Security Bank. Kukunin ko lang yung ATM ko, ATM card. Hindi yung ATM mismo yung ATM card, yun ang kukunin natin. Kasi gaya ng sabi ko, bago pa lang yung trabaho ko. So kukunin ko yung payroll card namin doon. Actually mag 1 month na nung sinabing available to pick up na. Ngayon ko pa lang makukuha, Diyos mio. Pero at least nagka-reason ako para mag video. Ilang araw na tong camera na to sa akin, tsaka yung mic eh. Medyo nalitang na kaunti yung mic. Nagka-problema tayo kasi wala tayong makitang seller dito sa Pilipinas. Nakakita man ako, huli na place ko na yung una na galing pa sa China. Ang hirap pumanap ng legit seller guys eh. So yun nga, nakita ko sa China, nagka-aberya pa na delay. Tapos habang inintay ko, merong notice doon na delay talaga yung DJI mic natin, yung wireless. Nakakita naman ako ng seller. Pinlace ko na rin yun. Tapos anong nangyari, sabay dumating, kinuha ko na. Pang backup na rin, tsaka malay nyo, di natin alam. Magagamit ko yung second mic. Tignan natin. At least may backup ako sakasakaling may mangyari sa una kong mic. Okay na rin yun, all good. Traffic naman dito. So alam ko marami na dyan video and reviews dito sa Action 5. Share ko lang bakit ito yung pinili ko. Unang-unat, ayoko na ng GoPro kasi kadalasan yung mga tambike namin, yung mga saglit na rides is gabi. So alam nyo naman na hindi nakikipagkompetensya si GoPro pagdating sa low light kasi ewan ko,
masaya na daw sila sa quality ng video nila pag umaga. Pero since motovlogger tayo, hindi lang naman umaga yung biyahe natin eh. Madalas pa nga gabi. Kasi iniiwasan natin yung haring araw. Saka karamihan sa mga nirecord ko ng gabi is hindi ko rin in-upload kasi hindi ko nagustuhan yung quality. Halos hindi na makita yung daan, hindi na makita kung saan ako pumupunta. Kaya ayun, sayang. Go George. Saka siyempre nag-research ako kung ano ba yung magandang camera na babagay sa style natin. At ayun nga, Action 5 ang aking natipuhan. Actually dalawa lang naman ang option ko eh. Ang Ace Pro 1 ba yon? Ng Insta360. Tsaka ito. Eh mas mura ng kaunti ito. Tsaka ang gusto ko rin dito is yung battery life, no? Umaabot siya up to 4 hours, depende sa settings mo. Pero sa kagaya natin na naka 4K resolution, 60Hz frame per seconds, eh medyo umaabot siya ng 2.5 oras, which is napakalaki na para sa akin, no? Siyempre, di lang naman tayo mag-stay doon. Ang combo na binili ko is yung Adventure Combo, which is may 3 baterya, isang charging case, yung mga ilang accessories guys, may, lalo na tong protective case, which is gustong gusto ko kasi napoprotektahan niya yung ating camera just in case na mahulog. Pero I doubt mahuhulog to dahil sa magnetic mount niya. Yun din ang ano ba yan, napapagod ako magsalita, hindi na ako sanay. Yun din ang isa sa mga gusto ko, yung quick release magnetic mount, no? Hindi na tayo paikot-ikot pag inaalis natin yung camera. Naka-clip lang siya, pinipindot mo lang yung lock niya. Tapos guys, kung mapapansin nyo, hindi siya sobrang liwanag kasi gumagamit tayo ng ND filter. Nakalimutan ko anong ibig sabihin ng ND. Ilalagay ko na lang dito sa video. Pero ganito kasi yung gusto ko yung makuha eh, yung medyo cinematic. Hindi siya sobrang liwanag, hindi rin madilim ng sobra, sakto lang. So itong number ng ND filter na ginagamit ko ngayon is yung ND16, which is yung pangalawa sa pinakamadilim. Depende kasi sa araw yan eh, kung gaano kaliwanag yung view. Kasi pag inalis ko to, puro liwanag lang makikita nyo. And hindi naman dahil sa Action 5 yun, dahil yun sa settings na ginawa ko. So ang settings ko is naka-depende at naka-set up para sa ND filter talaga pag umaga. Tapos ang gusto ko dito kapag gabi, yun, meron siyang super night mode, which is grabe. Tinesting ko sa kwarto ko na madilim. Kitang-kita ko, grabe. Naninibago ako kasi dun sa GoPro talagang wala ka na makita eh pag gabi. Ayun, let me know kung gusto niyo lang malaman yung settings ko. Pero since matagal na rin naman tong Action 5, marami na dyan sa YouTube, siguro baka hindi na. Pero depende sa inyo kung gusto nyong i-share ko yung settings ko, yung setup ko. Hindi lang naman action camera yung binili ko, hindi lang naman yung Adventure Combo. Bumili din ako mga accessories, like yung screen protector, ganon. Ano pa ba? Yun, yung ND filters, dalawang wireless mic, yung yung DJI Mic Mini 2 yata yun. Hindi ko alam kung 2 o basta yung maliit. Napaka-convenient, kiniklip lang or magnetic. So ayun na nga, nandito na tayo. Balikan ko na lang kayo mamaya. Parking ba dito? Oh, wait lang. Dito, Chip. Ha? Okay. Sa Gedli. Sa Gedli. Set up ko na lang para mamaya dire-diretso tayong dire-diretso tayong aalis mamaya. Ay, hindi, dapat atras na lang ako mamaya. Dito na lang tayo sa gilid para kung may dumating pa, pare, ibang motor o big bike, makapag-park sila. Okay guys, balikan ko kayo. Hello, hello. So ayun, no, epic fail tayo. Di pala dito, sa kabilang branch ko pala na nabook o parang naset yung pick-up location ng card ko. Okay lang naman yun, lapit lang naman. Babalik lang tayo ng konti. Problema lang, medyo traffic ng konti. Pero since nakamotor lang tayo, sandali lang yan. Let's go. So ayan, babalik lang tayo ng kaunti. So ito ay Security Bank MacArthur pala. Ang na-book ko na location is Security Bank Balibago, which is doon.
So napalayo lang tayo ng konti. Konti lang naman. Hindi naman malayo. It's no big deal. Pagka-search ko kasi sa Google Map, ito yung lumabas. Hindi ko rin napansin. By the way guys, let me know kung okay lang mic natin kasi ilang beses kong tinesting to kung ilang gain ba yung isi-set ko. So ngayon nakaset siya ng -12 kasi yun na yung pinaka maximum na pwedeng ibawas sa gain. So ang gain pala guys is kung gaano ba kalakas yung napipick up ng mic. So since malapit yung mic sa ating bibig, sa helmet, kailangan natin siyang i-set sa negative para hindi siya basag-basag. Yun lang yung downside dito sa DJI, no? Yung hindi siya nagsiset ng automatic sa gain. Pero parang na-resolve na yata yun dahil dun sa bago nilang wireless mic. Parang yung DJI Mini 3 yata yun. So automatic nang nasiset yung gain kung gaano ba dapat kalakas yung napipick up ng mic. So excited na rin akong testingin tong actually na-test ko na eh. I mean makapag-vlog ako ng gabi para makita nyo kung gaano kalaki yung improvement ng ating camera. Tsaka isa din sa reason kung bakit ito yung pinili ko, marami na siyang accessories unlike yung bago ngayon na Action 6. So wala pa siyang ND filter kasi mas malaki yung lens niya kaysa dito. Ang lens size ng DJI Action 5 is katulad lang nung sa DJI Action 3 at 4. So marami ng accessories gaya ng ayun nga, ND filter, tsaka yung protective ano niya, tawag doon yung tempered glass pala. Siyempre nagmamotovlog tayo, hindi natin alam kung saan manggagaling mga bato-bato na yan. Mahirap na mabasag pa yung lente natin, no? Okay, so sabi nung doon sa security bank, ayun, nakikita ko na sa may casino daw. Okay lang. Nga pala nakabukas yung helmet ko. Gusto ko rin kasi matesting kung gaano ba pumapasok yung hangin. Although di naman tayo ganun kabilis. Pag sobrang bilis naman kasi sinasara ko yung helmet ko eh. Siyempre hindi ko kaya yung yung sampal ng hangin. Ito daw. Ito na lang tayo sa gilid. Sa gilid na lang tayo para madaling umalis mamaya, no? Okay lang naman daw dito. Okay guys, balikan ko kayo ulit. Okay, sa wakas natapos din tayo. Grabe, ang haba ng pila. Time check is 12:37. Kailangan ko makauwi bago mag-alauna. May pasok pa ako. Yan kasi, hindi mo tinitignan saan branch ka ba dapat. Yung nga pala, no? Kung napapansin nyo, medyo mas maaraw na kaysa kanina. So ang ginawa ko, nagpalit ako ng filter, yung mas madilim, pinakadilim. Apat kasi yan eh. Isang CPL, which is hindi ko alam anong ibig sabihin. Tapos tatlo yung sumusunod, yung ND, alam ko ND 8 yata yun, 8, 16, tapos 32. So itong ND 32 na yung gamit natin kasi sikat na yung araw. So depende lang naman kung gaano kaliwanag yung araw eh, para hindi kayo nasisilaw. Alright, let's go! Buti na lang, malapit lang yung bahay namin dito. Sana hindi lang tayo ma-stuck sa traffic. For me, hindi naman hassle yung pagkakabit ng ND filter kasi ano naman eh, para naman sa quality ng vlog yun eh. Aalisin mo lang naman, kukunin mo yung ipapalit mo. Yan lang, kailangan mong tansyahin kung gaano ba kaliwanag sa labas. So pag ganito natirik yung araw, yung pinaka dark yung nilalagay ko. Kapag umaga tapos hindi naman tirik yung araw, yung pangalawang dark. Kasi tinry ko yung CPL na hindi masyadong maaraw, sobrang liwanag pa rin eh. Pero ang laking difference talaga pag merong ND filter. Sunog ka dyan. Dapat may gear din yung mga nag-bike kasi delikado eh. Sa highway sila dumadaan. Matsyempuan ka dyan, ay Diyos ko. Gagawin mong preno yung mukha mo, dapat may helmet din sila, saka naka-gear. So yun lang naman guys. Gusto ko lang mag-update na eto, may bago tayong camera. Finally, mas maganda na yung quality ng ating content.
pwede na tayo may pagsabayan sa mga sikat o mga motovlogger na madalas siya napapanood. Siyempre, for me, iba pa rin kasi yung maganda yung quality ng content mo. Talagang kung di ka man papanoorin, babalikan ka ng mga original viewers mo, di ba? Ewan ko, para sa akin. So, confident na akong mag-vlog nito kahit na gabi. Minsan kasi yung gabi yung maganda eh. May mga maganda yung mga event eh. Yun nga lang, sa bago kong trabaho at schedule, kung aalis man ako mga gantong oras, umaga. Pero ganun pa rin, same day off pa rin. Sabado, Linggo, which is yun ang importante. Siyempre, ang pinaka-importante, may trabaho, di ba? Nga pala guys, no? Advance Merry Christmas sa lahat. Salamat sa pagsama sa aking video ngayong araw, kahit na ganun-ganun lang. Ang pinaka-purpose lang naman ito is yun lang, official ko nang matry sa pag-vlog itong ating bagong camera at ang ating microphone. So yun, wait nyo lang, mag-upload na tayo nyan sunod-sunod na, kahit once a week lang or twice a week. Tignan natin, depende kung maraming ganap. Tapos tatry ko na rin mag-set siguro ng mga rides, hindi man ngayon, the next few months siguro, para ibang content naman na mapakita ko sa inyo. Pero syempre hindi pa rin natin aalisin yung mga expertise natin, yung mga anong ba masasabi natin sa mga bagay-bagay, no? Depende sa mga na-experience natin. Pero depende pa rin yan. Basta go with the flow lang tayo, enjoy lang natin ang biyahe. So yun, maraming salamat ulit sa mga nanood, sa mga bago at mga bumabalik. At syempre, kung bago ka lang at nagustuhan mo ang ating content, lalo na ngayon, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Meron din tayo sa Facebook, nag-upload din tayo doon. At kung meron kayong mga suggestion, mga gustong puntahan dito sa amin o kahit saan, tingnan natin, mag-iwan lang kayo ng comment. Ayun, hanggang dito na lang. At palagi kong sinasabi, sa bawat biyahe na laging mag-iingat, laging maging alerto at laging habaan ang mga pasensya. Ako ulit si Joban Moto. Kita-kits sa susunod na video. Joban out and peace!